What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin yung mga kapalpakan ko sa aking uh, fourth branch. Okay? I mean third branch. Okay? So itong branch ko na to ay ka-churchmate ko ulit. Kumbaga dati hindi ko naman talaga sila kakilala. Pero dahil yung anak niya ay kakilala ko nung ako high school. Okay, doon nag-start yung aming conversation. Okay? So, yun yung parang doon ako nag-start kung bakit nagtiwala at the same time naging partner ko yung mama niya para magkaroon ako ng branch. Okay? So, dati naglalagay na ako ng mga branches ko sa mga barangay. So, ang pagkakamali ko doon is parang napakaliit ng market. Kasi barangay Masalo pag yung maliit lang na barangay yan. So, doon pa lang mali ko na. Okay, so dapat ang isip, yes, pwede tayong i-mindset na start small tapos think big. Ang problema nga lang doon yung market. So dapat na pag-aaralan muna natin kung talagang madaming o madaming may gusto sa ating produkto. Okay? Kumbaga madami kang masosolusyonan na problema dahil sa business mo. Problema lang doon, kumbaga sige, branch out. Kasi nga sabi ko sa mga una kong video na first branch, second branch, okay, third branch, na kaya ako nagba-branch kasi madami nag-invest sa akin. Tanggap lang ako ng investor. Hanggang lumobo yun. Kaya ako, siyempre, kailangan ko panindigan yung aking pinarmahan na kontrata. Okay? Kaya nag-branch ako. Okay? Tapos, hindi ko alam na konti lang pala yung market doon. Okay, kaya yun yung pagkakamali ko. Wala akong research, kumbaga feasibility study. Okay? Kasi kapag yung meron ka ng pera, dapat talagang planado na yan. Tapos, syempre, tiwala yan sa Panginoon. So, aminado naman ako na bata ko that time. Kaya talagang pumalpak ako kasi at the age of 18, okay, 19. So, tayo ay, kumbaga, hindi pa ganun kahinog. Okay? Sabi ko nga, bago ka mag-branch out o kayo pa-franchise, dapat 2 to 5 years ay hinog ka na. Alam mo na yung sistema, talagang hinahanap na siya ng market, okay? Talagang gusto nila yung produkto mo. So that time talagang kumbaga kahit tarpaulin lang, sige, pero overexpense pa rin. Okay? Tapos hindi pa ako ganun ka hands-on sa monitoring, ganito ganyan. Tapos ang mayroon pa doon malayo. Okay, minumotor ko pa siya. Tapos yung parang everyday punta ka doon kasi meron ako isang empleyado na nagmumotor, pupunta siya doon, kukunin niya yung mga capital, yung sales, tapos magbibigay siya ng mga barya. So matrabaho siya, tapos kunti lang yung mga nagpapa Gcash o kaya naman kumukuha ng service natin. So yun yung pagkakamali ko. I think hindi siya umabot ng months hindi siya umabot ng year, okay? So, after that, biglang nagsara. Okay, syempre yung mga invest natin na tarpaulin sa atin yun Tarpaulin, kahoy, okay, at yung mga system, sa atin yun. Okay, so, nung time na yun, siguro, nawalan na rin ng gana yung agent ko kasi nga, kunti lang naman yung customer. Kaya tinigil natin. At the same time, parang doon na rin nangangamoy pabagsak yung business natin. Kaya yun yung mga pagkakamali ko nung ako ay nag-branch out. Kaya hindi po biro yung pag-branch out. Bakit po? Kapag nag-branch out kayo, tapos kayo pa rin yung nag-manage, stress po at sakit sa ulo kasi hindi mo mamamonitor ng sabay-sabay yan. Masalo, third branch ko na yon. Meron sa Natividad, meron sa Panganiban, meron sa Silag. Ngayon, siyempre, ako lang yung may-ari Ako lang yung tumitingin. Yes, may empleyado ako, pero hindi mo kasi ganun ka-sure, di ba? Wala pang monitoring talaga na system dyan. So, kaya, nung time na yan, ako lahat. Sobrang stressful, hands-on, gising ka ng maaga, punta ka dito, ganito ganyan. Tapos, ang dami pang mga ginagawa na siyempre hindi lang naman business yung ginagawa natin. Okay, kailangan din natin ng time para sa sarili natin, everything, mga priority natin. So, sobrang hirap. Wala pa akong partner that time. Kaya nga, ang biblical principle is yung parang 2 is better than 1. Okay, mas maganda na mayroon kang, kahit isa lang sana. Kahit pa paano, kayong dalawa, tutulong-tulong kayo kung paano mo i-strategize, paano ka mag-decide, tapos paano ka pupunan, paano ka
mag-grow kasi wala namang tumitingin sa'yo na ito mali, baka ito yan, palagay ko ito yan. Kahit pa paano, pag yung mga ganong sitwasyon, may mga issue na pag-uusapan pag may partner ka. Ang problema ko ay wala akong partner that time. Lakas ng loob ko, mag-isa ko lang. Yes, meron akong friend, pero hindi naman ganun kasi ka-focus siya eh. Kumbaga, empleyado ako, so gagawin ko lang kung ano yung dapat kong gawin. O kaya yung pinapagawa ko. So, yun yung mga kapalpakan ko na ginawa. Okay? Kaya nawa ay maging matuto tayo dun. Okay? Huwag tayong basta-basta mag-branch out. Tingnan muna natin ng maigi. Alright, so dito muna tayo at salamat dahil humantong ka sa video na to. Okay? At nawa ay don't forget to like, share, and subscribe. Okay? If you have a question, comment lang kayo. Okay? At yung susunod natin na vlog ay exciting na. Okay? Kumbaga, pa-excite ng pa-excite yung ating mga vlog. Kaya abangan nyo po yun. Alright, so dito muna tayo and see you on my next vlog. Bye-bye.